Monterrazas de Cebu allegedly violated 3 environmental laws. And by the way, hindi pa nasali dyan ang pagbaha na dulot nito. Let me explain. November 14, 2025, sinabi ni Lodimir Salak, ang Central Visayas Regional Director ng Department of Environment and Natural Resources, na may kinalaman ang Monterrazas sa mocha-colored floods ng Guadalupe at matagal nang may mga environmental violations sa mismong development. Ano ang key findings ng DENR? Una, Monterrazas did not report the cutting of 734 trees on its property. Ayon sa DENR, nabigyan na daw sila ng tree inventory noong Nobyembre 2022. At base sa tree inventory na yon, may humigit kumulang 745 trees pa sana supposedly doon sa kanilang property. However, after inspection ng DENR, nalaman na lang nila na 11 na lang ang natira na puno doon. Ano daw ang nilabag na batas? Section 77 of Presidential Decree 705 or the Forestry Code of the Philippines, cutting, gathering, and or collecting timber or other forest products without license. Ikalawa, base sa Environmental Compliance Certificate or ECC na inisyu ng Environmental Management Bureau sa Monterrazas, may nilabag daw sila na 10 conditions out of 33 na nakalatag doon sa ECC. Lumalabag ito sa Presidential Decree No. 1586 o ang batas na nag-establish ng Environmental Impact Statement System. For each violation, may katapat na administrative penalty of 50,000 pesos. At isa pa, ayon sa DENR, isa sa mga violations na nakita nila sa ECC ng Monterrazas ay ang failure to secure a discharge permit. Yan ang permit na kailangan nila para makapag-discharge o release ng maduming tubig o wastewater. At since wala daw silang discharge permit, nilabag nila ang Section 14 ng Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act. But that's not all. Alam mo ba kung ano ang detention pond? Well, ito yung ginagamit ng mga uphill developments para makapag-imbak ng tubig baha para hindi ito umagos sa downstream. Ang problema, Monterrazas had 17 detention ponds. 2 sa kanilang detention ponds ay nasira ng dahil lang naman sa kanilang sariling development. May nakitang mga uncontained surface runoffs na nanggaling sa uphill development ng Monterrazas nag-imbak doon sa kanilang detention pond. Ayon naman sa statement ng The Mont Property Group, ang developer ng The Rise at Monterrazas, hindi naman daw totoo na may pinutol na puno. Ang pinutol lang daw nila ay shrubbery. Also, sabi ng Monterrazas, hindi naman sila involved sa pagbaha ng Liloan, Mandaue at Talisay City dahil malayo yung mga lugar na yon sa Monterrazas. And lastly, hindi naman daw sila nagkulang sa flood mitigation dahil lumagpas nga naman sila sa required detention pond capacity ng DENR, which is 26,701 cubic meters. Medyo technical yung response. No cutting of trees but may cutting of shrubbery. We also didn't get a clear answer on whether or not may violations nga ba sa kanilang ECC or whether or not they have a discharge permit. This brings us to our next question. May gagawin ba ang gobyerno? For starters, nag-issue na ng notice of violation with stoppage order ang EMB sa Monterrazas noong November 10. Nag-technical conference na din sila noong November 13 with concerned agencies after pinashow cause order ng DENR ang Monterrazas. Ngayon, sabi ng DENR, nasa proseso na daw sila sa pag-build ng kaso against Monterrazas. So, is it only a matter of time na may makukulong? Is it going to be enough? Ayon sa DENR, marami pa daw mga uphill developments na kailangan nilang iimbestigahan in relation to environmental violations. Common knowledge na yan for so many Cebuanos. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga mamamayan na mabibigyan sila ng hustisya. Kahit nakaranas na ng bagyo at ng lindol, isa lang ang hinihingi ng mga Cebuano sa gobyerno. Kailangan mayroong managot.